At para makita din natin, mga minamahal, na ang Diyos ay hindi mali kung bakit may impyerno. Ano ho? Ang Diyos ay hindi nagkakamali na magdala ng tao sa impyerno dahil ang tao ay makasalanan. At wala akong kasalanang simple sa Diyos. Alam niyo ba kung bakit mabigat ang kasalanan? Mabigat nga ho yung lumaban sa magulang, di ga? Labanan ng anak ang magulang, di ga? Mabigat. Mabigat yun. Basahin niyo po ang Numbers, Exodus, Leviticus, lahat ng mga busong sa magulang, pinapatay sa bato. Oho. Lahat ng sumang, palaban, rebelde, sa mga magulang, pinapatay. Noong panahong lumang tipan. Ibig sabihin, mahirap banggain ang magulang. Ang katumbas noon ay papatayin. Kung yun ang magulang mabigat banggain, lalo pa kaya ang Diyos. So kung yung kasalanan ginagawa sa mga magulang ay hindi simple, lalo pong hindi simple ang kasalanan sa paningin ng Diyos. Dahil kaya naman mabigat ang kasalanan sa magulang, dahil Diyos din naman ang nagbatas noon. So, kapag ang tao'y busong sa magulang, rebelde sa magulang, palaban sa magulang, at talagang nilalabanan ng tao ay Diyos mismo. Dahil ang nagbigay naman ng batas na igalang ang mga magulang ay hindi tao. Tama? So bakit natin pinag-aaralan ang kasalanan? Bakit naman hindi natin pag-aaralan ay inilagay sa Bible? Marami kasing mga ngaral na may mili ng iaaral. Lagi yung pabor sa tao. Ang tunay natin papaboran ay Diyos. Tama ho ba? So ngayon, ating aaralin yung traitors. Sa Tagalog ay lilo, pero ang maganda ring Tagalog niyan ay mga traidor. Yan po ang ating pag-uusapan. So, ako iniwala na pag naintindihan natin, meron talagang, alam mo, lahat ng kasalanan po yan eh. Kumbaga ay, alam nyo ba yung salungo? Alam nyo ba yung salungo? Sa dagat? Yung may mga tinik-tinik? Para siyang bolang bilog na may mga tinik-tinik. Ang kasalanan ay parang yan din. Isang bilog na may tinik-tinik. Kumbaga, yung mga kasalanan yan ay pari-parihong sama-sama sa isang bilog. Kaya ibig sabihin, ay ako'y hindi traidor, pero kung ikaw naman ay self-lover, ikaw naman ay mana ng basa Diyos-Diyosan, ikaw'y magbabarik, ikaw'y magsusugal, kasama ka na sa mga tinik ng salungo. Naintindihan nyo ba yan? Yung mga salungo. Okay ba yung nakakain na ng doon sa Loriat? Ano nga yan? Saan tayo nakain ng Loriat? Choking. Di ka meron doong bilog na ang daming linga? Linga, alam nyo ba yung linga? Parang tayo dyan. Ang mga linga nakapatong sa isang bilog. Yung pinag-uusapan natin mga kasalanan yan, lahat nakakapit sa atin yan. Maniwala kayo sa hindi. Lahat ng ating pinag-uusapan yan, nakakapit sa atin. Let me tell you, tayo mismo din, lalo pagdating sa Diyos, ay traidor. Are you with me? Okay, pag-usapan natin, at ang maganda ho sa Bible, pag ang Biblia po ay may tinukoy na talata, yan po yung malawak ang saklaw at malalim. Tayo, kung tayo magbibigay ng pakahulugan traidor, napakasimple lang. Ang hina ng synonym natin. Ang hina ng ating bukabularyo pagdating sa salitang traidor. At minsan, light. Bakit? Ayaw nating makasakit. Mababaw lang tayo magbigay ng definasyon. Pero ang Bible, pagka ito'y nagliwanag na at nagpakahulugan na,
masasaktan talaga tayo para tayo magsisi. Amen? Sa pagbabasa ko po ng salitang traidor, kung kayo marunong mag-aral at ina-encourage ko kayo, may mga cross-references po yan. Pag sinabing cross-references, kung kayo may Tagalog na Bible, yung Diglot o kaya English, yan po sa baba, mayroong mga itinuturo, may itinuturo diyan. Halimbawa ay verse 2, may mga katapat yan, letter A, letter B. Yun po ang tawag doon ay cross-references. Ibig sabihin, yung binabasa mong talata, may katulad sa kabilang talata. O kaya, yun ay may kaugnayan sa ibang talata. Yun po ang ibig sabihin na yun. Ngayon, nang basahin ko po ang traitor, may 2 kapitulong lumabas na cross-reference. At malungkot po, nung matuklas ko po, yung katumbas na cross-reference ay 2 Peter chapter 2 and Book of Jude. Alam nyo ba, yung 2 Peter chapter 2 at saka yung Book of Jude, yan po yung mga masasamang tao. Yan po yung mga apostasy, Judas, Diablo, demonyo, talagang paglalarawan. So, ang ating bubuklatin ay Jude at 2 Peter. Diyan lalabas yung mga equivalent, synonym, mga idea, buod ng pagiging traidor. Are you with me? Kaya hindi po simple yung salitang traidor. Simpleng basahin. Pero pag ating tiningnan, kumbaga si isang karning matagal ng balot, nung alsin mo, ang taklob, ang baho. Alam niyo ba mga kapatid, pag ang Bible na nagtaklob, nag-alis ang taklob ng ating buhay, pag sa baho, pag sa bulok. Are you with me? Unang kahulugan niyan, 2 Peter chapter 2, verse 1, 13, 20 hanggang 22. Ito kasi ang cross-reference po eh. Tunghayan po natin. 2 Peter. At Tagalogin natin. Tingnan nyo ha. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta. O yan, nag-i-intro na. Ang tirador, yan ay hindi tunay. Pwedeng hindi tunay na kaibigan, hindi tunay na kapatid, hindi tunay na kasama. Ang traidor po ay taksil. Tingnan natin ha. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Nagay naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. Alam niyo po, wala hang traidor na hindi kasama. Kalimitan naman nagtataksil ay yung malapit sa iyo. Wala hang, halimbawa, alangan naman ako yung pagtaksilan niya, no? Ng mga taga-poblasyon, di ko man sila kilala, di ko man sila kasama. Kalimitan na nagtitirador, yan ay malapit sa'yo. Amen? Kaya mag-iingat ka sa iyong pinagkakatiwalaan. Kaya magandang pagtiwala ay ang Panginoong Hesus. Hindi ka na yan titiradorin. Maraming traidor, tirador. Are you with me? Sabi, nagaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga kapapasok ng lihim ng mga makapapahamak na mga hidwang pananampalataya. Kaya mga kapatid, kalimitan po ng traidor, pumasok ng lihim. Amen. Kaya be sure you are saved. Kalimitan pong nagiging problema sa gitna ng totoong iglesia ay nabautismohang hindi naman ligtas. Are you listening? Di kaya ang traitor ay si Judas. Sino ba ang nagkanulo kay Jesus? Siyempre, ang potential, ang candidate magkanulo ay yung kasama. Hindi yung hindi mo kasama. Kaya sana dito talagang tayo'y magkakasama.
Amen. Hindi yung kasama mo sa harap, pero pagtalikod, amen? Tama ba? O bakit? Bula ang guro na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. So, didiretsahin ko na, ang unang punto natin, pag sinabing traitor, base sa cross reference, ito po yung sheep clothing. Sheep clothing. Ito po yung mga nagdamit tupa lang, pero hindi naman talaga tupa. Amen. Medyo mahapdi yan, pakinggan. Ganyan ang Bible, magsiwalat. Kaya be sure, we are saved. Sana tayo ay talagang nagsisi ng ating kasalanan. Sana tayo may pananampalataya talaga kay Kristo. Sana tayo binagong nilalang. Unang nabago'y puso, bago ang panglabas. Ano? Okay. So, ang linaw doon. And then, verse 13, para tayo hindi mag-consume ng mahabang oras. Verse 13. Na nangagbabata ng masama, nakabayaran ang gawang masama, palibas ay inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayo kung araw, mga dungis at kapintasan. Ito yung buhay. Na nangagpapakalayo sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo. Tignan nyo ha? Na yung pala ang kanilang buhay, unsaved talaga, marami, hindi banal, hindi na bago, pero kasama natin. Amen? Opo. Kaya mga minamahal, ang kasalanan ng katraidoran, yan po ibig sabihin, ay nag-aanyong tupa lang. Amen? Kaya salamat kung tayo ligtas. Kahit ba anong sakit ng salita ng Diyos, magpapasalamat ka lang. Salamat ako'y itinutuwid ng Panginoon. Amen? Ang tunay na magkasama hanggang dulo yan. Amen? Walang tatuwaan. Walang kanuluhan. Iingat din kayo sa basta pag-o-open ng mga masaselang issue ng inyong buhay. Tama? Dahil, bakit? Hindi mo alam ang kalidad ng tao kung kasama mo talaga yan habang buhay. Kung kaisa mo talaga yan habang buhay. Kasi maraming traidor. Sheep clothing. Wala hong, ang availability ng traidor, hindi yung hindi mo lagi kasama. Ang kalimitang traidor, yung lagi mong kasama. Hindi mo pwedeng pagtaksilan yung hindi naman lagi kayo magkasama. Bakit mo sisiraan yung hindi mo naman kilala? Kaya nga nagsisiraan, nagka-bookingan na kayo ng private. Tapos pag nag-aalit na, imamarites na ang buhay. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kasamahan yan. Di kayo ganyan si Judas. Amen? Tanyo, ang iba kayo, tinatalakay ba ito ng iba? Hindi. Tayo lang naman naghihimay nito eh. Amen? At napakahalagang maintindihan ito. Amen? Dahil ang pininiwala, ang wagas na pagsisisi, patuloy na nagsisisi. Sabi nga ni Spurgeon, ang Kristiyano ay tumigil na ng kanyang paglago kapag tumigil na ng pagsisisi. Okay. 20 hanggang 22, same chapter. Ay pito ito, biblisan ko lang yung iba. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, tenyo ha, nagkaroon din ng ng parang nakasama talaga, kita nyo ha? Pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon, para nakakilala din sa Panginoon. Di kayo para doon sa maghahasik,
Meron natanim sa dawagan, meron sa batuhan. So, umusbong din naman eh. Pero hindi nagbunga. Bakit? Sa batuhan eh. Sa dawagan. Sa, ano pa yung isa? Sa batuhan, tabing-daan. Pero ang genuine talaga doon yung nagbunga. Ibig sabihin, may pagbabago talaga. May bunga ng banal na espiritu sa kanyang buhay. Tignan nyo ha? Sa magitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Kristo, ay muling mahahalubiluhan at madaig niyon. Tignan nyo ha? Kaya hindi tayo basta sakay sa tao. Meron pa nga mga tao, kung makinig na mensahe, may paiyak-iyak pa. Talagang may pagtaas-taas pa ng kamay, pati uhog ay tulo. Pero good for 1 month. For 1 year. Pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga tukso, wala na. Bumabalik uli sa dati. Naintindihan nyo ba yan? Ngayon, ano sabi? Ay muling mahalubiluhan at madaig ngayon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Ang tanong, ligtas ba sila? Ituloy natin, verse 21. Kaya nga sheep clothing, nagdamit tupa lang. Sapagkat magaling pa sa kanila na hindi nakilala ang daan ng katwiran. Kaya tataka, hindi talaga nyapat na unawaan na si Kristo ang daan ay talagang lagay doon. Bakit? Kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Verse 22, ito malupit. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaan tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. Hindi talaga tupa. Amen? At sa paglulubalob sa pusali, ang babaeng baboy. Kaya pala nagbalik sa dati at sumama pa, nadamtan lang ng tupa. Yan ang mga traidor. Are you with me? Just a mere sheep clothing. Kaya minsan yung ating mga kapatid pinagpipray, sila kaya ay naligtas nga? O nagdamit tupa lang? Ang tunay na ligtas manghinaman yan, babalik at babalik yan. Tupa eh. Di ka? Ang nakakamiss lamang sa pusali ay baboy. Ang kumakain lang ng suka ay aso. Pero hindi ang tupa. Tama ba? Amen. Kaya mga kapatid, ang Christendom, yung tinatawag na umbrella of Christianity, ang tunay talaga diyan ay ang nakakalam ay siya at ang Diyos. At nakikita naman yan sa magitan ng paninimdim, pagkasiphayo, hindi pagkawili, papalpag at papalpag, babangon at babangon sa mali. Tama ho ba? Matthew 7:15. Maganda rin sana yung Jude eh. Inyo na lang basahin. Assignment ko na lang sa inyo. Yung ating pong lesson niya, naandun agad yan sa ating GC. Inyo ha, ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapis sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. So, traidor, alam nyo, wala akong nakitang another word na parang isang beses binanggit yung salitang traitor. Sa English ay lilo. O sa Tagalog. Pero sa ating kasanayan, tawag yan? Traidor. Sa tayo magpapaliwanag ng traidor, bababaw lang, di ka? Taksil. Ganun lang, kataasan. Pagtataksil, ano pa? Backbiter. Yung masarap kaharap, pero pagtalikod, doon lang. Pero hindi ito abot ng mga tao pag pinaliwanag yung ideyang sheep clothing. Ano ibig sabihin? Nagaan yung tupa. Pero lobo. Ano ba ang lobo? Hindi ho yun inaalipad. Yan ay wolf. Yan ay mababangis na aso. Gubat. Iga?
Kaya pag inilarawan mo po sa Bible, kaya matindi po magkalkal ang Bible. Hindi shallow. Hindi surface. Lahat ng taong mapagkunwari, yan po'y traidor. Sino makakahalata kay Judas na siya pala ay traidor? Si Kristo lang. Bakit? Ay may religion din eh. Alagad pa mismo ni Jesus. Tama ba? Sino makakalam yun? Ang nakakalam lang ay Diyos. At lumabas kung sino siya later on. Kaya nakakalungkot. Kaya yung verse ni Brother Rane, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao na naglalayo ng kanyang puso sa Diyos. Bakit? Ang tao ay hindi mo papagtitiwalaan habang buhay. Pwedeng kaibigan mo siya ngayon. Paano pagkatapos ng maraming mga panahon? Parang politician. Di ka? Minsan, ang buhay Kristiyano, ay mga parang politician din eh. Marami dyan yan, kasama mo lang nangangampanya, pero mamaya, pagsali ng ibang eleksyon, kalaban mo na. Yan, hindi nyo ba yan? Ganyan ang Bible. Kaya inayaman ko kayo, mag-aral kayo ng Bible. Yung cross reference niyan, minsan yung salitang traidor, hindi mo makikita word for word na ganyan sinabi. Pero ba't dinadala ka doon sa kapitulong yon? Ibig sabihin na doon yung mga prinsipyong dapat natin naunawaan. So number 1, sheep clothing. Number 2, serpent. Di ka, yan alam na alam natin. Dito yata sa atin may ahas. Alam niyo ba yan? Dito yata sa ating pamilya may ahas. Dito yata sa ating kumpanya may ahas. Ano ibig sabihin niyon? Traidor. Amen. Okay. 2 Peter chapter 2 verse 13. Kaya grabe yung Bible. Sana panalangin natin mga sarili. Tayo ay tapat sa Panginoon habang tayo ay binubuhay niya. At tayo magpapakababa sa Kanya. Dahil ang tapat sa Panginoon, tapat sa kapwa. Pero hindi lahat ang tapat sa kapwa, tapat sa Panginoon. At delikat, kaya kayo, maghanap kayo ng mga taong may takot talaga sa Diyos. Mapapagkatiwalaan ninyo ang mga taong talaga may takot sa Diyos. Pero pag hindi, iingat. Iingat. Are you with me? 2 Peter chapter 2 verse 13. Ano sabi diyan? Na nangagbabata ng masama, nakabayaran ng gawang masama. Palibas ay inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nakikipagpiging sa inyo. Ano ba salitang nakikipagpiging? Tignan niyo ang kanilang buhay pala ay nagpapakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan, samantalang nakikipagpiging sa inyo. Ano ibig sabihin niyan? Meron talaga ditong balat kayo, not just sheep clothing, pero serpent. Amen? Alam ba ang serpent? Nanunuklaw. Ako lang ibig pong sabihin ng traidor. Sa Grego, kinuha yan. Yan nyo ang ibig sabihin nito. Betrayer. In the sense of giving forward unto another's hands. Ibig sabihin, katulad ni Judas, ibinigay ni Judas ang Panginoong sa kamay ng mga tampalasan sa halagang 40 putol na pilak. Ibig sabihin, ang pagka-traidor, ikaw ay ibinibigay, sinisiraan, hinahamak, ibinibigay ka sa masama. Are you with me? At alam natin yan, ang kumatawan nila ay si Judas. Kaya hindi lang si Judas ang Judas. Lahat ng traidor ay Judas. Ang sakit ito pag-aaralan, di ba? But mind you, bakit natin inaaral?
Kasi, lahat tayo'y may pagkahudas. Kaya walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nangagkasalang at hindi nakabot sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, makikita natin, hindi ka simpleng makasalanan lang. Si Judas ba, simpleng Judas lang? Kaya biyayang tayo na patawad. Hindi simple ang mga kasalanan na pinatawad sa atin. Tayo'y traidor. O Matthew 10 verse 4, hindi ko pinapangako mababuksan ko lahat yan. Ano sabi dyan? Si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na siya ring sa kanya'y nagkaanalo. So, may ahas sa 12 alagad. Tama ba? Amen. So, si Judas by saved? Hindi. Sheep clothing. Nagdamit lang tupa. Pero hindi talaga ligtas. Kaya siya ang nagbitray sa Panginoong Hesus. Okay, tingnan pa natin. Maliwanag ko ba? Kayo magagalit sa akin na. Sa Bible kayo magalit. Okay. Kumbaga, nag-uso yung ulanan. Sa inyo ba yung nagtuluan din? Imagine yung inyong kama na basang-basa, tinakluban lang ninyo para mahigaan. Naka-1 linggo. Alisin mo ang taklob niyan, sisingaw. Inaalis ng Biblia ngayon ang taklob sa ating buhay. Nasingaw. Amen? Pero salamat, walang bulok na hindi kayang patawarin ni Jesus. At lahat ng anak ng Diyos nagsisi, pinatawad na. Kaya kinakailangan pa rin natin magsisi palagi, hindi para tayo maligtas, kundi ebidensya na ikiligtas na. Ang ebidensya na ikiligtas na, yung tunay mong pagsisisi, buhay ang nagsisisi. Bakit? Ayaw nating matakluban, mamamaho tayo. Amen? Iwanan ko na ibang mga talata, baka tayo mamaho na masyado. Pantatlo ay not only sheep clothing, serpent, but sacrilegious. Sacrilegious. Pag tinignan niyo po ang salitang sacrilegious, tayo ba may dictionary dyan? Ako na lang maglalagay. Because hindi ko na ilagay. Kung kayo pa may cellphone ng inyong i-search ang sacrilegious, ang lalabas po dyan ay ito. Hindi ko lumabas. Sacrilegious. Sacrilegious. Wala din eh. Okay, meron ba sa inyo? Ito po ang ibig sabihin po ng sacrilegious sa verse. Chapter 2, verse 10 hanggang 12. Ang traidor ito, not only sheep clothing, serpent, ahas sa samahan. Pag sinabi po ang traidor, ahas sa samahan. Amen? Okay, 2 verse 10 to 12. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ang ayon sa laman sa masamang pita ng karamihan. Ito po'y nabubuhay, lifestyle yung mabuhay sa kasalanan, pero sheep clothing. Lunes hanggang Sabado'y jablo-jablo, pero pag linggo'y santong-santo. At nangapupuot sa pagkasakop, ito mga pangahas. Mapagsariling kalooban. Sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Ano ibig sabihin ng sacrilegious? Mga pangahas. Mga walang galang. Saan? Sa mga pangulo. Sa mga nangunguna, pamunuan. Tingnan pa natin. Verse 11. Samantalang ang mga anghel, tingnan nyo mga anghel sila, bagamat lalong dakila sa tao, ang lakas, kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Magalang ang mga anghel, lalo yung hindi nagkasala. Pero ang mga tao, kung maminos ang Diyos. Tama? Kala niya,
pag kayo'y mag-aaral ng salitang traitor, human dictionary, ano po ba ang the best dictionary Bible mismo? Kalimitan ng definition ng mga Webster at saka ng mga dictionary ay nasa Bible. Kaso lang, ang meron silang nalahok pa na ng religion, pagdating sa baptism, lalo sa infant, ay wala dun sa Bible yon. So, hindi lahat sila nakuha sa Bible ang definition. Pero kung kayo mag-aaral, hiwagin nyo salitang traitor, dadalhin ka sa 2 Peter chapter 2, sa Book of Jude chapter 1, yan po lalabas. Pagka pala traitor, walang mudo. Kaya yan ay ahas eh. Ahas ng samahan kasi walang mudo yan. Amen? At ganyan tayo nun. Sana hindi na ngayon. Amen? Oo. Tignan nyo ha? Ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Mga anghel, marunong, may mudo ang anghel. Verse 12. Datapat ang mga ito, itong mga taong ito, ay ang context niyan, yan po ay mga apostasy. Nagbalat tupa lang, nag-anyong tupa, pero sa totoo na, lobo ang puso. Alam nila ang tama, pero hindi sila sa tama. Ano ibig sabihin ng apostasy? They know the truth, but they are not of the truth. Sila ay, alam nila ang tama, pero hindi sila sa tama. Parang tayo mga anak ng Diyos. Though we are still in this world, but we are not of this world. Tayo ay nasa mundo, pero hindi tayo sa mundo. Tayo ay sa langit. Pero tayo nasa mundo. Bagaman tayo nasa mundo, hindi tayo sa mundo. Naintindihan niyo ba yan? Maraming mga tao, alam ang tama, pero hindi sa tama. Yan ang apostasy. Kaya mga anghel, kilala nila ang Diyos pero lumaban pa rin sa Diyos. Kaya walang kapatawaran. Kaya ang subject talaga ng katraidoran, dating kasama. Tama? Datapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop. O, tinan nyo yan, mga wordings. Amen? Ay, mabigat yan? Ay, kayo na nga magbasa. Bigat eh. Sige, basahin nyo nga. Basa. Kinapal na walang, kaya mga trader, walang bait talaga yan. Mag-iingat tayo dyan. Amen? Kaya mag-iingat tayo sa mga bulaklak lang magsalita. Kaya pastor nyo, diretsahan, nakakasakit man, hindi naman ang luluko. Amen? Kasi limitan na yung mga gandang mga haplos, pinadadama ka lang yan. Pero may masamang intensyon, kaya ang tunay na mga ngaral, walang babanggitin kung ano yung kundi kung anong Bible lang. Makakasakit, yan ang gagawin, Bible yan. Pero kay hinaplos ng hinaplos, mag-iingat ka dyan. Paano pag wala nang makuha sa iyo? Tama ba? Kinapal na walang bait. Ang sakit nyon, tanda mo, wala pang bait. Hindi nga sakit na yun. Ano pa? Na pinanganak na talagang mga hayop. Kita mo, tapos tayo, pag nakapakinig ng pangangarap, sama naman ang bibig nun. Ay, paano yan? Bibig ng Panginoon yan? Amen? Paano nasanay tayo? Mga kapatid, abot sa misa, humayo kayong payapa. Ganun lang tayo eh. Dahil dinaan doon sa mga malalamlam na salita. Pero basahin niyo yan, hindi ko yan bibig. Amen? Pag napatigas ng salita, Bishop Pastor namin kung magsalita gayon, ayan, kaya nga kayo pinababasa ko na Tama? Tama ba? Ano sabi? Mga kinapal na walang bait, na pinanganak na talagang mga hayop. Di hindi pagmumura yan. Kaya ang hayop. Nasa Bible yun. Tama?
Hanggat ang sino may hindi nagsisisi, hindi suko sa Diyos, hindi nananampalataya kay Jesus. Tama yung alam sinasabi. Hayop na yan. Di ka? Ayun na yun. Di ka? Hanggat hindi ka saved, traitor ka. Tama. Ayun na eh. O, tandaan nyo yung talatang yan para hindi kayo magalit sa akin. Yung pastor namin, kung magsalita eh, kasakit-sakit, kung hindi salita ng pastor, ay ayan, salita ng Panginoon. Amen? Oh. Sacrilegious. Tingnan niyo po ang Judas. Yeah, Judas tayo. Ito'y Judas na mabuti, kapatid ni Jesus Christ. Ito'y Jude. Bagamas Tagalog kay Judas din. Pero hindi Iscariot. Tingnan po natin ang Jude, chapter 1, verse 8 hanggang 10. Di ko may papangako matatapos natin ito. Gayon may ang mga ito rin naman sa kanilang pagkagupiling ay inihawa ang laman. At tinahamak ang mga paghahari. Sorry to say, huwag talaga kayo sasama sa NPA. Ang laban sa government ay yan ay mga traidor. Amen? Hinahamak ang mga paghahari at nilalait ang mga puno. Tama? Kaya tayong Kristiyano, ipag-pray na lang natin kung yung tumayo, hindi natin binuto. Amen? Kahit ito ang gusto mo, ay hindi naman yun ay tinayo ng Panginoon. Alam niyo ba, lahat ng pamumuno, Diyos ang naglalagay niyan. At kung yung iyong binuto, hindi yun ang napalagay, abay, panalangin mo na lang. Kaysa yun ay tungayawin mo ng tungayawin. Bakit? Ang traidor, yan po ay sacrilegious. Yan po ay walang modo. Walang galang. Okay, tingnan na ba natin? Verse 9. Datapot ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa dyablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Amen? Tayo, ang bilis mga nungayaw. Ang dami na agad dating nasabing hindi kaaya-aya. Tama? Pero si San Miguel, sana bahala na sa iyo ang Diyos. Sa lahat ng ginawa mong masasakit sa akin, bahala sa iyong Panginoon. Amen? Yung iba yan mamamaril agad ng Armalite. Yung iba kung ano-ano agad ang mga palihim na sinasabi. Kawalang respeto. Are you listening? Galing ka ng Bible. Bulgar na Verse 10. Datapot ang mga ito'y ng alipusta sa anumang bagay na hindi nila nalalaman. At sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa. Iba-iba pa yung, ako'y napasabi sa iyo nang hindi ko alam. Pero mayroon din naman talagang intention na. Ano yan? At sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa. Alam na naman nila. Matigas lang talagang budhi. Traidor nga Amen? Na nangagpapakasira na gaya ng mga kinapal na walang, naulit na naman yun. Magaling pa yung daga. Mabait. Pero ikaw, hanggat hindi ka ligtas, ikaw ay traitor. Ang pinakamalupit na pinagtatraidoran ay Diyos. Abot pa ba? May isa pa. Ito. Stark. Alam niyo, pagka tayo nag-aaral, malagyan lang ng puro S. Tignan niyo po 2 Peter 1 verse 17. Ano ibig sabihin ng stark? Hungkag. Empty. Alam niyo mga batid, ang kalimitan ng traidor, walang prinsipyo. Hindi maka-Diyos. Are you with me? Tignan niyo. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalwalhatian. 2:17 yan. Hindi yan chapter 1.
Mali ito nga ipagkalagay. Chapter 2, verse 17. Pakisuyo tayo. Yan. Ang mga ito yung mga bukal na walang tubig. Kita niyo yan? Sino yung mga trader? Bukal na walang tubig? Anong mapapala mo doon sa bukal na walang tubig? Mga kapatid, yan eh. Pwedeng masarap kasama yan, pero walang laman yan. Walang prinsipyo yan. Walang good manner. Walang good character. Paimbabaw lang lahat yan. Are you listening? Ang mga ito yung mga bukal na walang tubig. Mga ulap na tinatangay ng unos na sa kanila itinaan ang kapusikitan ng kadiliman. Mga ulap na wala namang lamang tubig. Kali-kali karlaang ng unos ng malakas na hangin. Ano ba maraming tao yan, unyango? Kung sinong kaharap, yun siya. Ay sana ikaw na may baptis, pagkakaharap mo, may baptis ka pa rin. Hindi ko kaya laik i-baptis kasama mo i-baptis. Pero pagka hindi na baptis ang kasama, iba na rin. Hindi ganyan. Masakit man sabihin, katraidoran yan. Hindi ka tapat sa iyong grupo. Tama ba? Bakit ayaw lang usigin? Ayaw lang mapagsabihan ng ganyan pala sa inyo, ang dami niyong bawal, ganito pala sa inyo, sobra kayong banal. Hindi naman. Huwag mo ipagkakanulo ang iyong samahan. Amen? Sana ikaw ay bukal na may nalabas na tubig. Sana Kristiyano ka na nakikita si Kristo. Nalabas si Kristo sa iyong buhay. Sa iyong bibig, sa iyong bihis, sa iyong gawa, sa iyong trabaho. Sana ikay bukal na may nalabas. Hindi yung bukal na walang nalabas. Ang traidor ay gayaan. Stark. Bukal, pero walang nalabas sa tubig. Kaya dapat sa inyong wallet, may nalabas din. Para sa Panginoon. Amen? Amen. Opo. Aba, ito yung malaking hamon. Kasi ang Christianity ay hindi hypocrisy. Not just sheep clothing. Huwag tayong magmukhang Kristiyano lang. Maging totoo tayo. Kung tayo bukal, maglabas ka ng tubig. Tama ba? Di kaya nga bukal, hindi may tubig. Kaya pa naman kayo bukal ay walang tubig. Tama ba yan? Ay, ka pa ng tawag ito? Papaya. Pag nasugatan ay nadakta, ay huwag naman tayong daktang papaya. Amen? Ang punto lang, kung Kristiyano ka, abay dapat nabukal sa iyo yung bunga ng Espiritu. Tama? Maliwanag ko ba? So yung mga fake, yung traidor sa samahan, yung mga hindi tunay, yan po yung bukal na wala namang tubig. Parang nanganak na babae, walang gatas. Ano? Bigla ko napapunta doon. Kahanap ng ilustrasyon eh. Amen? Okay, number 5. Abot pa tayo. 2 Peter chapter 2 verse 12. Ang traidor, una, sheep clothing, serpent, sacrilegious, start, then self-will. Self-will. Tingnan niyo po ang verse 12. Chapter 2. Andiyan pa ho ba kayo? Datapwat ang mga ito na gaya mga kinapal na walang bait. Lain na uulit yan. Na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin. Na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. To 7 to 12. Sa English nga yan. Sino makapabigay dyan sa akin chapter? Nandiyan yan, self-will. Nadaanan natin yan kanina, di ka? Mga mapagsariling kalooban. Okay, I'm sorry Naubusan pa ako tuloy ng oras yan.
Gusto nyo yun? Pakitulong ako. Meron talagang word for word yan. Ito ano ba yan? 10. Tingnan natin ang 10. But chiefly, them that walk after the flesh in the lust of the uncleanness, and despise government. Presumptuous are they, self-willed pala, hindi self-will, self-willed. Ano ibig sabihin ng traidor? Sariling kalooban ang namumunyagi. Ano yan? Mapagsariling kalooban. Ano ibig sabihin ng pagsariling kalooban? Ay, ito ang aking gusto eh. Ito yung tingin ko'y tama eh. Talagang yan eh, hindi susuko yan. Are you with me? Hindi yan nagsusubside. Hindi yan sumababa. Hindi yan nagpapasakwat. May kanyang iginigiit. Kaya habang yan nasusuppress, pambihira, lahat na yata ng aking suggestion, hindi nangyayari. Kasama ang loob yan, bahang yan. Lalo yung pastor na yan. Lahat ng suggestion ko, walang nangyari. Kasama ka, pero may nabubuong masama sa iyong puso. Bakit? Ang hinahanap mo'y sariling gusto. Tama? Yan po ang mga synonym, vocabulary ng traidor. Kumusta tayo? Amen? Kaya hindi ho simple na tayo napatawad sa Diyos. Talagang tayo masama. Talagang tayo makasalanan, mga kapatid. Hindi simple ang pagkatao sa atin. Hindi simple lang tayo. Hindi tayo na may magpakatotoo lang tayo. Tayo may mga traidor talaga. Galing na galing kaharap eh. Sa loob nga ng pamilya, nag-aaway-away. Tama ba? Kaya dito, ang ating pinagkakaisahan ay yung kalooban ng Diyos, hindi self-willed. God's will. Amen. Hindi self-willed, kundi God's will. Nasaan ang God's will? Ito. Tama ho ba? Maliwanag ho ba? Ay pag wala din ay huwag natin ipilit. Pero pag naan din tumahimik na lang tayo. Okay. Isa na lang. Spurned. Subtle. Ano ba yung subtle? Pakilagay. Jude 1:16 na lang ating kunin para makatipid. Jude 1:16. Subtle. Pag sinabi subtle, tuso. Hindi lang basta madaya, magulang. Tuso. Hindi nga ang ahas, tuso. Ang mga ito yung mga mapagbulong. Kasi self-willed eh. Alam mo, basahin niyo yan? Talagang yan ay napaka-negative ng Jude at saka ng 2 Peter. Mapagbulong. Hindi mo kasalan. Mga madaingin. Na nagsisilakad ay sa kanilang masasamang pita. At ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan. Nangagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa papakinabangin subtle. Subtle. Silent B yan. Subtle. Ibig sabihin, mga kapatid, tuso, magulang. Kaya nga traitor hindi honest. May gusto laang hut-hutin. Yan Okay, last. Siguro last na lang. Jude 1:6 and 7. Inabuti naman ang last Spurned. Yan. Alam niyo ba spurned? Rejected. Ang traitor talaga. Kaya si Judas inalis sa pagiging apostolo. At ako iniwala, siya hindi saved. Tayo lahat ay traitor, pero salamat tayo napatawad.
At yung napatawad sa pagiging traitor, sana, hindi tayo mapagtagumpay ng ganon habang nabubuhay. Kasi kita ko matagal lang akong Kristyano. 1986 pa ako, di kayo may nangyari sa Good Shepherd ulit. Kasamahan mo, pero traitor. Ang malapit pa niyan, nagdala ng 70 kasama. At ang balita ko ay 100 na. Ano ang paraan? Kinuha ang isang isyo, pinasama ang leader para yung mga walang kaalam-alam, makuha lang. Traitor nga Pero kininiwala from the bottomless pit of my heart. Kung hindi magsisisi ang mga yan, wala silang magandang itinatayo. Walang magandang itinatayo ang traitor. Amen? Kaya tayo mga kapatid, sabi ng Bible, ipangaral mo ang the whole counsel of God. Kaya maganda simbahan natin. Kami, meron ngayon na isalansa na uli sa isang taong aralin. Sa evangelistic, lahat kay Jesus Christ. Sa worship service, lahat sa Holy Spirit. Sa gospel hour, lahat sa Ama. Kasi ang ating tema next year ay High View of Trinity. Ano ibig sabihin? Wala tayong palalampasing patungkol sa Holy Spirit. Dito naman ngayon, sa evangelistic, wala tayong pinalalampas na salitang tungkol sa kasalanan. Kaya pag nahahayag, nakakasakit talaga. Pero ang tunay na ligtas, bababayan. Amen? At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan, ay iningatan niya sa mga tanikalang walang hanggan. Ano ibig sabihin? Spurned. Diga, hindi lahat ng anghel ay loyal. Marami nag-traidor sa pangunguna ni Lucifer. Anong ginawa ng Diyos? Inilaan na sila sa walang hanggang parusa. So kung ikaw ay traidor sa iyong opisina, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong kaibigan, sa iyong relihiyon, sa iyong iglesia, magsisi ka na dahil pa impyerno mga traidor. Amen? Tayo manalangin. Panginoon Diyos, sa langit, salamat po. Marami. Talagang we need to preach the whole counsel of God. Naming every list of sin. For us to know how sinful we are.